dear beloved, Boss Mike, Cervera! Oh, mga kababayan ko, yung dalawampung kalansay mga kababayan na biktima ng extrajudicial killing, nako po, mga kababayan, natagpuan po sa, alam nyo ho yung sinisisid nila dyan sa sa may Batangas, dyan sa Taal, nako, eto na. Pirma ng Philippine National Police Forensic Group na mahigit 2,000 buto ang sinusuri na kaugnayan ng investigasyon sa 34 na nawawalang sabongero na pinaniniwalaang itinapon sa Taal Lake. Mga kababayan, nung panahon ng extrajudicial killing, ganun din, talaga sigurong tapunan ng mga buto yan, ng mga tapunan ng mga pinapatay nila, Diyan po sa may, sa Laguna Lake, Ayon kay PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio, Taal Lake pala, Taal Lake yan, Taal Lake, Taal Lake, isa sa ilalim sa DNA cross-matching ang mga buto upang itugma sa profile ng mga biktima. Ngunit aminado siya na matatagalan ang proseso dahil ito na ang pinakamahirap kunan ng DNA. Sa ngayon ay wala pang positibong pagkakakilanlan sa mga na-recover na labi. Nagsimula ang retrieval operations noong nakaraang taon matapos na ibunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan na itinapon sa lawa ng Taal ang mga biktima matapos na dukutin at ipapatay di umano ng negosyanteng si Atong Ang. Ano nangyari yun 2,000 buto na mga kababayan ang hinahanap po naman ilan lang, di ba? Ilan lang ho yung hinahanap na na tawag dyan, na mga nawawalang sabongero. Forensic Group na mahigit 2,000 buto ang sinusuri na kaugnayan ng investigasyon sa 34 na nawawalang sabongero. 34 lang mga kababayan Oo, di ba? 34 lang. Di nga. Baka akala nyo 300k na ayuda, kaya kong ibigay yan ba? Abay manalig kayo. Bakit kayo nagdududa ba kayo sa akin na hindi ko kakayaning magbigay ng 300k na ayuda? Di ba? May pagpipilian pa kayo. Di ba? May pagpipilian pa kayo. Cash o instant sarap. Sige nga, ayaw nyo nun? Cash o instant sarap. Di ba? Basta gagawin nating masaya at masarap ang buhay nyo. Di ba? Tuloy. Na pinaniniwalaang itinapon sa Taal Lake. Ayon kay PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio, isa sa ilalim sa DNA cross-matching ang mga buto. Ikaw ano ba to? Binal, bulataw daw mga kabay, bola lang daw yun. Ikaw, tumigil-tigil ka, totoo yan. Ayaw mong manalig, ayaw mong maniwala, di wala iyo. Wala ka, matatanggap, ganon. Ang mga hindi, mga nananalig, nabig, nako, walang mapupunta. Wala. Di ba? Uy, nabig, matutuwa ka rito. Uy, si Ninong Martin. Nakita ko si, nabig tigilan natin tong nawawalang mga buto, mga sabongero. 34, 2,000 sila. Mas mahalaga ito, mga kababayan, Ito hong kampo ni Ninong Martin namin ni Nabik. Aba, pumalag! Pumalag ang Ninong Martin namin, putang ina. Rosen Garcia, Boss Mike, live ba ito? Hindi po, replay po. Replay. Pumalag ang Ninong Martin namin. Putik na yan. Kampo ni Ninong Martin Romualdez pumalag sa paratang na siya di umano ang mastermind sa flood control mess. Grabe yung Ninong Martin namin talaga, palaban. Yan ang gusto ko. Lumalaban. Ninong Martin, huwag kang tumingin! Lumabang ka, Ninong! Di ba, Maria Inoue,
Priscilla Cabobos, makinig kayo. Haldungin. Makinig ha. Pasok! Kampo ni dating Speaker Martin Romualdez umalag sa paratang na siya ang mastermind sa flood control mess. Brigada Haji Camino. Ninong namin yan. Yan ganyan dapat. Di ba, Tina Reyes? Pacubits, ano? Lumalaban. Sally Rodrigo. Lumalaban. Ella Kawili. Nako, eto na. Pumalag na ho ang kampo ni Ninong Martin. Siya paratang na siya daw di umano ang mastermind sa flood control mess o scam. Roby Biñas, makinig ka. MG Galyen. Ibrigada mo. Maraming pinabulaanan ng kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kinontrol niya ang national budget bilang dating leader ng Kamara. Ito'y matapos ihayag ng ombudsman na si Romualdez ang mastermind sa flood control scheme dahil meron umano siyang functional control sa proseso ng budget nang siya pa ang Speaker. Sa isang statement, iginiit ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza na ang pananagutan sa flood control controversy ay dapat nakaangkla sa ebidensya sa halip na puro akusasyong iniuugnay sa opisina oposisyon. Dumadaan niya sa mahaba at multi-layered na proseso ang pambansang budget kung saan may partisipasyon ng executive branch, ang Kamara, Senado at ng Pangulo ng Bansa. Paliwanag ni Atienza, ang national budget process ay sumasailalim sa preparasyon, authorization, execution at accountability kung saan inihahanda ng ehekutibo ang National Expenditure Program at isinusumite sa Kongreso para sa deliberasyon bago maisabatas, maipatupad at ma-audit. Ipinunto pa nito na hindi ginagawa ng iisang tao ang national budget o hindi hawak ng iisang opisina at hindi kayang diktahan o kontrolin ng House Speaker. Dagdag pa ng abogado, hindi suportado at hindi tugma sa mismong struktura ng pamahalaan at sa aktual na proseso ng national budget ang paratang na mastermind at functional control. Grabe, no? Talagang si Ninong Martin talagang tinuturong mastermind. Nabi ko, mastermind daw. Kaya lang pumapalag pa, pumapalag pa talaga. Minsan mga kababayan, naaawa na ako kay Ninong Martin. Nahihirapan na ho yung kanilang mga tagapagtanggol eh. Parang hindi na nila kayang ipagtanggol si Ninong Martin ko Di ba no? Ninong, paano na ito? Nahihirapan na eh. Nahihirapan na. Nako, mukhang imbis na ipagtanggol ka, mukhang pinapahamak ka ng mga bata mo sige na. At least pumapalag pa. Ganyan ang gusto ko, Ninong, palag-palag pa. Bigyan din ni Atienza na hindi kasama sa papel ng Speaker ang pag-uutos o pagdikta sa mga senador, sa presidente at iba pang personalidad sa budget process at hindi mga mambabatas ang naglalabas ng pondo. Kaya nga. Dito, hindi umano mga mambabatas ang nagpapatupad ng proyekto, nag-iinspeksyon kung nakumpleto ba ito o nagsesertipika kung tunay o defective ito. Nananawagan naman ng kampo ni Romualdez na pagiging patas at katapatan sa rules kasabay ng pangamba na nagsisilbing banta ang mga inilalabas na naratibo sa publiko bago pa man makita ang ebidensya. Oo nga! Kayo, sinasabi nyo na mastermind si Ninong Martin, nahihirapan na nga yung mga tagapagtanggol nila kung paano ipagtatanggol bibintangan nyo pa. No? Mahirap talaga ipagtanggol. Sabi nga ng mga manano, ikaw kaya magtanggol. Sabi ko, bakit parang nahihirapan kayo pagtanggol si Ninong Martin nyo? Sagot sa akin, ikaw kaya magtanggol sa kanya. Tao pa ko Sagutin ako ng ganon. Sabi ko nga, tanong ko lang naman bakit ba nahihirapan kayo pagtanggol si Ninong Martin? Sabi ikaw kaya magtanggol sa kanya. Hirap na nga kami. Tao pa ko Patawarin yung mga bata nito Ay, nako mga kababayan. Yan na. Inabot na tayo ng oras mga kababayan.
Kailangan ko magpahinga. So paano mga kababayan sana nag-enjoy kayo, sana naging masaya kayo, sana lagi kayong nandyan, Tandaan nyo mga kababayan, may banta ang buhay ko, pinagbabantaan po ako ni Sara Duterte daw at saka ni Pulong Duterte daw. Kaya nga mas love ko si Martin Kasi kahit na binabatikos ko si Martin, hindi niya ako pinagbabantaan. 'Di ba? Kaya alam nyo na, mga kababayan, ha? Oh. 'Di ba? 'Di ba Nabik, no? Si Ninong Martin, hindi niya ako pinagbantaan. 'Di ba, no? Yun lang yun, oy. I love you too. Oo. Rosen Garcia, love you too. 'Di ba, Ai Chang, Heidi Pantino, no? Doris Usamis, Ella Kawili, 'Di ba? Dolores Magpantay, Robbie Viñas, Maria Inoue, Lovely Dominguez, Miss Au, Pacquiao Beats, Wala yung ninong ko, si Ninong Martin talaga mabait pala. Ninong, ako pagmandoy mo ng vlogger mo. Bigyan mo lang ako ng 2 linggo, Ninong. Ninong, sabihin mo dun sa baklang mataba na hanggang tuhod ang bilbel. Bigyan lang ako ng 2 linggo, Ninong. Tignan mo. Ewan ko lang. Ewan ko lang talaga. Alam mo na, Ninong, Thank you, kasi hindi mo ko, pinagbabantaan ng buhay ko, Si Sara Duterte lang talaga, tsaka sila Pulong daw, tsaka Sara Army. Hindi ako naniniwala dyan na natadamay yung INC. Hindi ako naniniwala. Oo. Marami akong kaibigan na Iglesia ni Cristo. Lahat mababait. Ay, Nabik. Ano ba? Kakainis ka. Hindi ako nag-a-apply. Oo. Kasi gusto ko yung masubukan muna. Diba? Ako parang China. May pre-taste muna bago bili. Pag di ka nasarapan, wag mong bilhin. Ganon. Ganon, ganon. Di ba? So paano? Basta mahalaga nag-enjoy kayong lahat. Nag-enjoy kayong lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.